Bago lahat, ako pala si Bill Santos. I-show ko sa inyo kung paano paggawa ng pork tocino. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Of course, hindi mawawala yung pork meat. Ginagamit ko dito kasim. Pork butt. May Himalayan salt, brown sugar, and pineapple juice. Yun lang po. I-slice natin medyo manipis ito para mas maganda kasi lalong magiging tender. Meron kasi nagturo sa akin talaga marunong gumawa nito kaya isang magaling na porkero sa Angeles. Tawag dito sa unang burong babi na natuto na ako nung pagkaputok ng pinatubo, nagka-business na akong ganito. Pero nainto yun dahil marami kang karibal sa Angeles. Ay, sobra po yung competition doon. Ito, ganyan. Imamarinate na natin ito. Brown sugar. Himalayan salt. Apple juice. Pwedeng dagdagan ng pineapple juice. Tapos haluin mo lang ito. Ang paghalo dito, hindi masyado madiin. Relax lang. Tsaka yung ginagawa mo dapat gusto mo. Yun ang sikreto ng kahit ano siguro, basta sa pagluluto. Nasa kondisyon ka. Ganun lang kasimple. Tapos, iano mo na yan yung tatapan natin. Ganyan lang po kadali. I-rep natin ng 24 hours. After 24 hours, pwede na natin luto. Meron tayong nakaprepare dito. Nakaisip ang mister ko na gawing business yung ginagawa niyang tocino. So, nag-start ito sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak. Dati ko na kasing ginagawa ito sa Angeles. Sinubukan ko sa family kung magugustuhan nila. Sa mga kapatid ng mga ilo ko, ganyan. Tsaka mga co-workers ng misis. And then, naging sa mga kakilala ng mga kamag-anak, kakilala ng mga kaibigan. Maganda naman yung feedback. Sabi nila, ang sarap. Actually, nung after my retirement, that was last year, right? Kasi naiinip ako sa bahay, wala naman akong magawa. We started it for distribution. Is ginagawa namin, nilalagay lang namin sa Ziploc bags. So, yung anak kong bunso, sabi niya, total parang dumadami yung nagkakagusto sa tocino ni Papa, sabi niya. But, ano kaya ayusin natin yung packaging? Ito yung naka-prefer nating tocino, pwede nating i-try. Very simple lang ang pagluto nito. Non-sticky pan. Tapos spread mo lang yan. Pwede mong dagdagan kahit isang kutsarang tubig lang. Konting-konti lang. Yan lang. Sandali lang naman yan. Madaling matuyo yan kasi nasa high heat naman yan eh. Kahit di mo lagyan ng tubig yan, okay lang. Pakihina yung konti yung stove para hindi masyadong masunog. Kung hindi ka naman nagraras, pwedeng inahin mo yung apoy pagkatapos takpan mo para kumulong ng konti. Hintayin mo lang medyo mag-brown-brown ng konti.
Nag-start kami sa social media. So, magmula nun, dumami yung mga customers namin. Kung magbabasa mo yung mga reviews talaga, sasabihin, it's very authentic taste yung tocino namin. And then to the fact that 4 na ingredients lang ang andun. Huwag mong titigilan na hanggang sa makita mo yung meat mo na medyo may golden brown na, yun na yun, pwede na. Kasi malambot naman yung kasim yan. Ito na pala yung ating pinis na lutong famous tocino. Pwede mong lagyan din ng ng kamatis, yung sausawan, o pwede rin suka. Yeah, yun ang magandang partner dyan. And we normally do it with sinangag, yung fried rice, but it's just like a garlic rice. Yeah. Ano kami kasi sa simplicity, ma-appreciate mo talaga yung lasa ng pork tocino na simple lang ang partner niya. Yeah, so kumbaga yung business namin, lumago yung mga products na nai-offer namin. Nag-start yan sa request din ng mga customers namin. Kasi sasabihin nila, pag nag-order sila ng pork tocino, we don't really eat pork. We offer the chicken tocino. So, ginagawa namin na. Kaya gumawa rin kami ng chicken tocino. And then, may nag-order ng, tita, wala pa kayong beef tapa, ganyan. So, gumawa rin kami ng beef tapa at saka yung longganisa, embutido. Nag-start talaga yung Tito Bill's tocino at iba pa. So, the at iba pa is these ones. Ini-invite ko kayo, subukan nyo, hindi kayo magsisisi. Sure yun. 100% masarap. Manyaman. Salamat!